Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na tropical storm Quiapo or may international name na Noul. So dito sa ating latest satellite image, mas malapit na po ito dito sa Babuyan Islands. Actually, ito ay nasa coastal waters na ng Camiguin Island at meron pa rin itong lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At base dito sa ating forecast track patungkol dito kay Bagyong Quiapo ay nananatili ito na tropical storm habang binabaybay itong Babuyan Islands, pero paglagpas po nito sa Babuyan Islands ay may potential ito na mas lumakas pa into severe tropical storm. Ibig sabihin, may posibilidad na umabot ng hanggang signal number 3 yung ilang bahagi ng Babuyan Islands o di kaya naman ay yung northwestern portion ng mainland Luzon. At paglabas nito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng umaga, ay pwede rin ito na mag-undergo sa tinatawag natin na rapid intensification o yung biglaang paglakas ng bagyo within the next 24 o within the 24-hour period. At bago nga po ito mag-landfall dito somewhere around Hong Kong, dito sa may China, ay posible pa ito na mas lumakas pa into typhoon category. At pag-landfall nito, dahil sa interaction nito sa kalupaan ay mas hihina na ito and eventually ay maging tropical depression na lamang pagdating ng Lunes. At dahil pa rin sa malapit na distansya nitong si Bagyong Quiapo dito sa Babuyan Islands ay mas nadagdagan pa yung mga nakataas natin sa signal number 2. Bukod dito sa Batanes at Cagayan, mas nag-extend pa po sa central part itong nakasignal number 2 natin sa Cagayan kasama yung Babuyan Islands. Ganon din naman dito sa Apayao at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng nung mga binanggit natin kanina, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Pero nadagdagan po yan dito sa southern part, no? Yung Aurora, nasama na rin yung central portion nito at buong Nueva Vizcaya na, Quirino, Benguet at La Union yung nakataas natin sa signal number 1. Bukod po dun sa mga nakataas natin na signal number 1 and 2, ay may mga pagbugso pa rin ng hangin na mararanasan tayo. Nadala nung pinapalakas nitong si Bagyong Quiapo na habagat. Kaya naman kung paminsan-minsan ay posible tayong makaranas ng mga biglang malalakas na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas naman ay habang papalabas na itong si Bagyong Quiapo ng Philippine Area of Responsibility, papalayo sa ating kalupaan, ay may mararanasan pa rin po tayo ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kasama din yung probinsya ng Zamboanga del Norte at Davao Oriental. Sa Sunday naman ay may kalayuan na po itong si Bagyong Quiapo, pero may mga pagbugso pa rin ng hangin dito sa Ilocos Region, Mimaropa, Zambales, Bataan at probinsya ng Quezon. Ngayon po, yun po yung mga babala natin patungkol sa mga pagbugso o lakas ng hangin. Ngayon punta po tayo dito sa mga babala patungkol sa mga pag-ulan. Dahil po sa malapit na approach nito sa Babuyan Islands ay nakataas po pa rin sa orange, ibig sabihin ng orange, 100 to 200 millimeters yung inaasahan natin o yung posibleng mga pag-ulan dito sa Batanes, ganun din dito sa probinsya ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ibig sabihin yan ay kalat-kalat na mga pagbaha yung posible sa isang probinsya. At 50 to 100 naman, ibig sabihin naman ng 50 to 100 ay posible yung mga localized floodings, panandali ang mga pagbaha, lalo na dun sa mga inuulan na o nakakaranas na ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. Dito po yan sa probinsya ng La Union, Benguet, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Isabela, ganun din dito sa Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at probinsya ng Palawan. Simula naman po, bukas ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali ay may inaasahan pa rin po tayo ng mga pag-ulan na mainly dadalhin na sa atin ng habagat. Dito po yan sa probinsya ng Occidental Mindoro at ganoon din sa probinsya ng Bataan. Meron po tayong nakataas na gale warning, lalo na dito sa extreme northern Luzon at ganoon din sa northern coast ng mainland Luzon. Huwag po muna tayong pumalaot, lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin.